Patiin natin yung katabi natin. Merry Christmas. Yan. Merry Christmas po sa ating lahat at pinagdiriwang po natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ating Panginoon Hari. No? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So, napakaganda po talaga na patuloy na ginagawa sa atin ng Diyos na tayo lamang ay magpasakop sa Kanya, i-surrender natin sa Kanya anumang mga bagay na kabigatan sa atin. No? At tunay na maaasahan natin, ililigtas tayo ng Panginoon anumang sitwasyon, kahit nasaan anong sitwasyon meron ka. No? The Lord is near to the brokenhearted. The Lord is always there, no? Kumikilos through the Holy Spirit. At naniniwala tayo, ako, patotoo ko yung kahapon, yung strategic plan natin. Amen. Glory to God, mga kapatid. No? Katulad nga ng verse na ginamit natin, Ecclesiastes 10:10. Ano mang masumpungan ng iyong kamay, gawin mo na may kapangyarihan. Ihasa mo kung ano yung sandatang binigay sa iyo ng Panginoon. Nang sa gayon hindi tayo maging mga mapurol na Kristiyano. Amen. Amen. Ang gusto ng Panginoon maging matalas tayo, maging effective tayo. Amen. Magkaroon tayo ng powerful life. Hindi lang tayo nag-exist, hindi lang tayo basta nabuhay, kundi makita natin na ipakita natin sa libutan kung gaano kadakila ang ating Diyos. Amen. At patuloy na tayo magpapatotoo sa kanyang kabutihan, mga kapatid. Muli, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat po. At ito itutuloy ang ating series, Kingdom Mindset. No? Paano ba nag-ooperate ang Panginoon sa kanyang kaharian? No? Kasi iba po yung utak na sa sanlibutan, no? To see is to believe, pero meron pong tinatawag na God works sa buhay natin. He is the way maker. He is the miracle worker. Amen po, mga kapatid. Yung hindi natin akalaing mararanasan natin, kaya pala ng Panginoon. Amen. Yung akala natin hindi na tayo makakalaya dahil sa tindi, dahil sa lalim ng kasalanan natin. Pero dahil sa Panginoon, no? He conquered the grave. He is our Redeemer, mga kapatid. At siya lamang ang may kakayahan na talagang baguhin ang ating buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. At ang title nito, mga kapatid, Jesus Christ is Lord. Amen. Sabihin natin yung title, Jesus Christ is Lord. Nakikita po natin yung pangalan ng Panginoon Jesus dyan. Talagang pinalagay ko po dyan. Hindi lang Jesus dapat eh. Yes. Diba? Pinabuo ko ho yan eh. Amen. No? Amen. Kasi dapat Jesus Christ, He is the Christ, He is the Messiah. Amen. He is your Savior. Amen. In every day of your life. Thank you, Jesus. No? Tayo po dapat tinataas lagi natin ng Panginoon kung siya talaga po ang may-ari ng ating buhay. Amen. Bakit? Ano po ang ibig sabihin ng Lord? No? Kasi po nung last preaching ko, ang tinalakay natin, He is the King. Amen. Meaning He is the ruler. Amen. Amen. Pero ano bang ibig sabihin ng Lord? Meaning He is the owner. Amen. Siya ang may-ari ng lahat. No? Sabi nga sa Biblia, the earth is the Lord's. Ang buong sanlibutan ang may-ari ay ang Diyos. Ultimong kulisap o lahat ng mga bagay nakikita mo, siya ang may-ari niyan. So, Jesus Christ is Lord. Sabihin natin, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Amen. No? So, ano ba ibig sabihin nito sa ating buhay, mga kapatid? Kung si Jesus ang iyong Panginoon, mga kapatid, meron po bang talagang pagbabagong mangyayari sa ating buhay? Yes. No? Kasi marami, kilala ang Panginoong Jesus, no? Kasi nga, Pasko. Ano? Panganakan doon sa Bethlehem. Di ba? Ipinanganak doon sa, inilagay sa sabsaban. Pero sino ba talaga siya sa ating buhay? Is He the Lord of your life? Is He the owner of your life? Sino po ang may-ari ng ating buhay? No? Dapat ba involved natin ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin? Amen. Hallelujah. No? Ang ibig sabihin ng Lord, He is someone with authority. Sabihin natin authority. Ayan. He is someone with authority. He is in control. He is powerful over others. Amen. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Siya ang Panginoon. At to say that someone is Lord is to consider that person a master or ruler or some kind owner. No? Naniniwala po tayo na itong mundong ito nilikha ng may-ari. Tama? Sino po yung nagmamayari? Ang Panginoong Jesus. Nilikha tayo para sa Kanya. We belong to Him at hindi para sa kung saan o kang kanino.
Amen po, mga kapatid. Kaya naniniwala tayo, the earth is the extension of heaven. Amen. Makikita natin yung sa Genesis. Talagang nung wala pang kasalanan ng tao, talagang paradise po eh. Tama? Itong nilikha ng Panginoon is very excellent, it is perfect. Ngunit nung dumating yung kasalanan, doon na po nasira ang sanlibutan. Ngunit salamat po sa Panginoon. 2,000 years ago, amen, tayo po ay iniligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Matthew chapter 8 verse 2. Ang sabi ko dito, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong magpapagaling at magagawang malinis. Amen? Kung nais nyo po, yun ang mangyayari. Amen po. Ganun po, He is above all disease. Ano bang sakit mo, spiritual man yan, di ba? Kaya yan ng Panginoon. Pero ano po yung part natin para ma-receive natin yung grace, no? Yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, kilalanin mo siya bilang Panginoon. Amen po. No? Sino ba si Kristo sa iyong buhay, kapatid? Pag sinabi nating owner, no? Siya ang may-ari. Hindi dapat tayo nag-hold back ng kung anong mga bagay sa Kanya. No? Yung oras dapat hindi natin ninanakaw kung oras para sa Kanya. Tama po ba? Yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos, kung talagang siya ang may-ari ng buhay mo, gagawin mo, no excuses. Amen. Hallelujah. Because He is Lord. Siya ang may-ari. No? Huwag po natin akalain na kung anong meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon ay dahil yun sa atin. Huwag po natin akalain gano'n. Dahil ang Diyos, siya ang may-ari ng buhay natin. Kaya siya ay tinatawag na Panginoon. Amen. Kapag siya ang Panginoon mo, tunay na mababago ang buhay mo. No? Yung mga bagay na paghihirap sa buhay mo, magkakaroon ng kaginhawaan. Bakit? Dahil ang may kapangyarihang baguhin ang buhay mo ay ang Panginoon. No? He is Lord above all other creature. Matthew 8:25, ang sabi ho doon, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ano po ang sinabi ng mga alagad kay Jesus? Panginoon. Amen. Kinilala siya bilang Panginoon. Kapatid, makikita natin dito, bago yung miracle, bago yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pakalmahin yung mga bagyo, yung mga malalakas ng alon sa ating buhay, ano muna? Lumapit. No? At paano tayo lalapit sa ating Diyos? Tawagin natin siya. Anong tawag natin sa Kanya? Panginoon. Hindi katulad ni Judas na ang tawag lang sa Kanya ay guro. Amen. Kung ating siya kinikilalang Panginoon, tunay na kikilos siya sa ating buhay. Lord, Ikaw po ang may-ari ng aming buhay. Amen. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng property namin. Nasabi ba natin yun sa Lord? No? Ating buhay. Lord, ito pong i-eskwela ko, para sa iyo ito. Ikaw ang may-ari nito. Lord, itong trabaho ko, ikaw ang may-ari nito. Itong negosyo ko, ikaw ang may-ari nito. Tama po ba? Lahat ng ating kabuuan, ang kinikilala nating may-ari ay ang Panginoon Jesus. Kapag ganun po ang pananaw natin, mga kapatid, no, we will never hold back anything for God. We will always do the best. At naniniwala tayo, mga kapatid, mas the best is yet to come. Amen? Tuloy-tuloy yan hanggang sa matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Makumpleto niya kung ano yung nais niya sa ating buhay. Matthew 15:25. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Anong sabi ng babae? Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Amen. At nakareceive ng tulong yung babae ngayon. Bakit po? Ang tawag niya, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon. Kapag si Jesus po talaga ang ating Panginoon, mga kapatid, no, we will experience extraordinary life. We will experience a powerful life. Magkakaroon talaga ng transformation unti-unti.
Amen. Kasi po, sinasabi natin Christian tayo, tapos kung hindi si Jesus ang ating Panginoon, makikita yun sa ating buhay eh. Tama? Makikita yun eh. Na walang pagbabago, lalong lumalala. Bakit? Hindi siya ang Panginoon eh. No? Pero kung kilala mo si Jesus bilang Panginoon mo, hari ng iyong buhay, no? Alam mo lahat dapat isubmit mo sa Kanya. Ikonsulta mo sa Kanya. Kasi siya nga yung may-ari. Tama po ba? Sino naniniwala dito na ang Panginoong Jesucristo siya ang may-ari ng kanyang buhay? Amen. No? After resurrection ng Panginoon, as applied to Jesus, became much more than a title of honor or respect. Hindi lang ito basta-basta respect o title. Yung pinasinasabing Jesus Christ is Lord. It became a way of declaring Jesus deity o deity. Yung kanyang pagka-Diyos. Siya po ay Diyos. Siya po ang lumikha sa atin. Amen, mga kapatid. No? At kayang-kaya ni Jesus, di ba? Sabi nga sa kanta, na ako ay pagpalain. Sino mga pinagpala ng Panginoon dito? Hallelujah! Throughout 2024, we receive blessings after blessings. No? At yung mga iba pa, blessings in disguise. Tama? Na akala mo ang pangit ng dating, pero blessings in disguise pala. Because all things work together for good to those who love God. To those who are called according to His purpose. Amen? Na akala mo, yung mga bagay na nangyayaring pangit sa buhay mo, kayang gawin ng Panginoon yan na magresulta na maganda because Jesus Christ is Lord. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. No? Yung akala mong pangit na sitwasyon ng buhay mo, kayang pagandahin yan ng Panginoon. Yung paghihirap mo ngayon, kayang paginhawain yan ng Panginoon. Dahil siya ang in control sa lahat ng bagay. Siya nga yung may-ari eh. Amen? At kapag connected ka sa Panginoon, you will experience yung kanyang kapangyarihan. Amen? Ang nakakalungkot nga lang po, marami kasi hindi kumukonekta sa Panginoon tuwing Sunday lang. Amen? Remember, earth is the extension of heaven. Tama? Nung nagkasala ang tao, nahiwalay sa Diyos. Pero dahil sa pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, tayo muli naibalik sa tunay na Diyos sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y makapangyarihan over death, over sickness. Amen? Tayo'y na-connect muli sa Kanya. Ngayon, tayo ay na born in spirit. Tapos na ba yun? Ligtas na ako? Meron pong pinapagawa ang Panginoon. Amen. At sabi niya, abide in me. Yung kanyang salita, manatili sa atin. Nang sa gayon, tayo ay masabing nananatili sa Kanya. Ginagawa natin kung ano yung sinasabi sa kasulatan. Amen. Doon natin maipapakita that Jesus Christ is the Lord of our life. No? Hindi lang tuwing Sunday. Siya ang Lord mo. Sunday to Sunday. Or Sunday to Saturday. Tama po ba? Amen. Siya ang pinaparangalan mo. Sino dito araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon? Amen. Alam mo ba yun yung kalooban ng Diyos araw-araw? Ang sabi sa Bible, the will of God, no, is for you to give thanks to Him in everything. Give thanks. Sabi sa ibang translation. And this is the will of God. Amen? Ang kalooban pala ng Panginoon, araw-araw, anumang panahon, anumang sitwasyon, kilalanin mo siya bilang Hari at Panginoon at magpasalamat ka. Alam niyo po, doon talaga sa mga kumikilala sa Panginoon, nakita natin yung mga tao sa Biblia, talagang napapaluhod eh. Amen? Bakit? Sobrang namamangha sila sa kagilagilalas na kadakilaan ng Diyos. Amen? Namangha sila doon sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan nila kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Alam mo ba't nyo nasabi mahal ka ng Diyos? Kasi nandito ka eh. Amen. Praise the Lord! Amen. Hindi ka naman mapupunta dito na parang religious act lang. Okay, attend ako, na-invite ako. Hindi lang basta ganun yun. Kilos yun ng Panginoon dahil mahal ka na. At alam natin, patuloy na kikilos ang Panginoon.
Sa ating gawa niya to dahil mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Amen. At nais niya ang bawat isa ay maligtas. At sabi doon sa John 20 verse 28, ang sabi ni John, nung nagduda sa kanya ni Thomas, no? Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kasi nung una hindi siya naniniwala eh. Sino dito yung parang si Thomas? Hindi yung kapatid ko ah. Yung si Thomas, yung sa Biblia. Kasi sabi niya, hanggat hindi ko nakikita yung mga butas sa kanyang kamay at sa tagiliran, hindi ako maniniwala na na-resurrect ang Panginoon. Totoo ang resurrection. No? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Halika, Thomas, lumapit ka at nilagay mo yung daliri mo dito sa aking kamay nang maniwala ka. Bakit? Si Thomas is too serious to believe. Pero kapag may kingdom mindset ka na, iba na, renewed na yung mind mo, na born in spirit ka na, hindi ka na too serious to believe. You know that you will receive because you believe. Amen. You will always receive what is due for you because you have believed. Amen. Praise the Lord! Sabi sa Biblia, hindi mag-hold back ang Panginoon ng mga mabubuting bagay sa iyo. Ibabagsak niya ang pagpapala sa iyo dahil ganun siya kabuti. Amen. Dahil siya ang Panginoon. Kaya niya bang ibigay ang mga mabubuting bagay sa iyo? Yes, because siya ang manlilikha. No? So, akala lang natin parang ang Panginoon ay nakakahiya. Nakakayang lumapit sa Panginoon kasi ang dumi ko eh. No? Mas dapat nga tayong lumapit eh. Amen. At kilalanin siyang Panginoon na, Lord, ikaw lamang ang makakapagbago ng sitwasyon ko, ng buhay ko. I acknowledge you as my Lord. And then you shall receive, no? According to your faith, katulad ng babaeng matagal nang dinudugo, nakareceive siya ng kagalingan, nakareceive siya ng kalayaan, ng deliverance, because she acknowledged that Jesus Christ is Lord. Ganun ang kingdom mindset, no? You will make yourself always available sa Panginoon. Bakit? He is your Lord. Siya ang may-ari ng buhay mo. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung gawin mo, gagawin mo yun because He is your Lord. Amen? Hindi ka magdadahilan. Hindi ka mag-excuse. No? Because you know that He is your Lord. Ang pinagsisilbihan ho natin dito, hindi tao, kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Amen. It's a privilege, mga kapatid. Napakalaking pribilehiyo na tayo ay magsilbi sa hari ng mga hari. Isipin mo yung may-ari ng buong San Sinuko, nagsiserve ka sa kanya, tinawag ka niya, niyakap ka niya, pinagpala ka niya. No? John 3:16, for God so loved the world, He gave. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi natin maa-outgive ang Panginoon. Siya ang pinaka-generous, no? Na makikilala natin sa ating buhay. He can give you everything you need, but you need to seek Him first, and His kingdom, and His righteousness. Amen. Hindi tayo ang Lord ng ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya naman si Thomas, nung nakita niya yung mga butas sa kamay ng Panginoon, doon pa lang siya naniwala. Pero sabi doon, mapalad yung mga hindi nakakita, pero naniwala. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Yes. Pinagpala ka. Mapalad ka. Kasi kahit di mo nakita ng personal ang Panginoong Kristo, alam mo nandyan siya sa puso mo. Nananahan siya through the Holy Spirit. Alam mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. No? Alam mo, He is always watching you. The eyes of the Lord are on the righteous. The eyes of the Lord are to those who seek Him and find Him with all their heart. Kaya, from then on, the apostles' message, talaga, nagkaroon ng transformation. Jesus is Lord. At sabi ni Peter, Jesus is God. Amen? Siya ay Diyos. No? At yung statement na ito, Jesus Christ is Lord, means He is God. No? He has all authority.
Sino naniniwala dito, mas pagpapalain siya sa 2025? Hallelujah! Dahil siya ay kumilala sa tunay na Panginoon. No? Kapag konektado ka kasi, may personal relationship ka sa Diyos, tuloy-tuloy po yung biyaya niya. Amen. Magkaroon man ng mga pagsubok, kasama yon sa biyaya niya. Sino naniniwala dito yung mga pagsubok, biyaya yan ng Lord? Yung mga testings. Amen. Biyaya yan ng Lord. Yung mga naranasan mo ng nakaraan na parang ang pait. Di ba? At ikaw ay naging bitter. No? Alam niyo yung bitterness? It is like a poison. No? Napapatay sa iyong kaluluwa. But only God can make it sweet. It can make you better. Amen. Because He is Lord. Yun po yun, mga kapatid. Jesus has all authority in heaven and on earth. Matthew 28 verse 18. Ang sabi doon, lumapit si Jesus at sinabi sa kanyang mga alagad, sa mga disciples, sino ang mga disciples dito sa umagang ito? Hallelujah! Ang sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat. Pag sinabing lahat, may kakulangan? No? Sa Spanish, todos. All. No? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Isipin mo, mayroon kang personal na relasyon doon sa Panginoon na may authority sa langit at sa lupa. Kaya pala, a prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen. Kaya pala kapag nanalangin ang isang taong matuwid, ibig sabihin ng taong matuwid, siya ay na kay Kristo. No? Linawin lang natin, yung taong matuwid hindi dahil sa pamamagitan ng kanyang gawa, kundi naging matuwid siya sa harapan ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo na kanyang tinanggap. Amen. At kapag siya'y nanalangin, yung taong matuwid, bumubukas ang kalangitan. No? At meron siyang power and authority because he is connected to the King. He is connected to the Lord of Lords. Amen. At magkakaroon siya ng powerful life. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you shall release here on earth shall be released in heaven. Because you acknowledge that Jesus is Lord. You have now the power and authority. Go! Tell on your mountains. Magpahulog ka sa dagat. Ikaw, mga bundok ng problema, tumapon ka sa dagat. In Jesus' name. Amen. Bakit mo kayang gawin yun? Because you are connected to the King of Kings, to the Lord of Lords. Because you acknowledge Jesus Christ is Lord. No. At kahapon, sa ating strategic plan, we declare and we decree that this coming 2025, the OCGM will be so much more powerful than 2024. That is the declaration of the people who believes that Jesus Christ is Lord. There's no doubt. No? There's no cloudy in your sight, in your vision, because He knows the plans. He has the plans, and He holds and secure your future. Amen. Because He is Lord, mga kapatid. And sinasabi nga, He is the Lord of Sabbath. O sa Hebreo, ang pronounce nila noon as Shabbat. No? Ang sabi doon, sa Lucas chapter 6 verse 5, at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sino dito yung pagod na sa sanlibutan? Alam niyo yung sinabi ng Paginoon, Matthew 11:28. Come to me. It is an invitation. Ini-invite tayo ng Panginoon. At ikaw, kung nakapagpahinga ka sa Panginoon, invite mo rin yung mga mahal mo sa buhay na pagod na. Because only the Lord of Lords can make them rest in their souls. Amen? Ang sinasabi doon sa Matthew 11:28 that, come to me all who are heavily laden, weary and heavily laden, and I will give you rest. Alam niyo kung ano yung pinaka-ugat ng sinasabi doon? Hindi lang basta-basta problema. Ang pinaka-ugat ng sinasabi doon ay yung kasalanan. Ang
tunay na nagpapabigat sa kalooban at buhay ng isang tao ay ang kasalanan. At makakapahinga ka lang sa bigat ng kasalanan kung kikilalanin mong si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay. What a revelation from God. Somebody say amen. Yun po ang sinasabi sa atin mga kapatid. Kung bigat na tayo, pagod na tayo, wala tayong magawa kundi sumunod sa kasalanan, sumunod sa tukso. Come to Jesus. He is Lord. He is King. He has the power and authority over all the heavens and the earth. He can make you whole again. Amen. Mga kapatid, sa Kanya ka lang makakasumpong ng kapahingahan. Ang ganda kanina ng testimony ni Sister Kia, namamanga siya sa nanay niya. Sunod-sunod yung pagod, lalo na yung mga intercessors natin dito, mga servants natin dito, no? Bakit sunod-sunod yung gawain dito sa bahay ng Imos, gawain sa Panginoon, no? Pero bakit hindi alintana ang pagod? Siya ang Panginoon ng ating kapahingahan. Praise the Lord! Amen? Bakit hindi alintana yung puyat? 10 taon na akong graveyard, ah. Pero bakit ang cute pa rin ni Pastor? Okay lang yan kung hindi kayo naniniwala. Basta maniwala kayo si Jesus ay Lord. Kahit hindi kayo maniwala ang cute ako, si Jesus ay Lord, maniwala kayo. Ayos ba? Amen! Ayun, no? Halata ba puyat ako? Tatawa si Una. Si Pastor, no? Na. So, because Jesus is our Lord, He is our rest. He is our strength. And we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya mo yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Diba? I-declare mo sa kanya, kaya mo yan because Jesus is your Lord. He will give you strength. He is more than enough. Amen? Ano mga Goliath na problema dyan sa harapan mo? Huwag mo tingnan yan, mas malaki ang Diyos mo. Amen. He is your Lord. Amen. That's the mindset, no, of a kingdom culture. That you are born in the kingdom of God, and now you always see the greatness and the goodness of God in your life. Amen. Sabi, He is our only sovereign Lord. Jude chapter 1 verse 4. Ang sabi doon, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. No? Hindi lahat ng nasa church kinikilala si Jesus bilang Panginoon. Yung iba tao lang. Yung iba propeta lang. Yung iba, kahit sinasabing Christian, ang tingin niya kay Jesus ay parang genie. Provider ko lang. Jesus, healer ko lang yan. Si Jesus, ano ko lang yan, takbuhan ko lang yan kapag may problema akong mabigat. Pero pag magaan, hindi ko siya Lord. Yun ba ang tingin mo kay Jesus? Amen. No? Marami doon. No? Pero wag tayong ma-discourage. Kung meron tayong mga nakikita na sinasabing mga Kristiyano, pero hindi si Jesus ang Lord, wag tayong ma-discourage. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ka na maniniwala that Jesus is Lord. No? Kaya ang sabi doon, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katwiran ng kanilang kahalayan. No? Gina-justify yung kasalanan. Hindi ganun ang pagka-Panginoon ng Panginoon natin. Kung siya talaga ang Panginoon natin, no? We will walk by faith and not by sight. We will walk in accordance to His will, doon sa nasusulat. Sabi ng Panginoon, do not equally yoke with unbelievers. Huwag kayong makisama. Huwag kayong makiayon sa mga ginagawa ng hindi mananampalataya. No? O, sa magaan na translation, mga kabataan, huwag kayong magbo-boyfriend na unbelievers na sikreto na kachat nyo. O mag-girlfriend. Hindi lang sa mga kabataan to.
panilahat sa atin. Huwag tayong makikisangkot sa kung anong gawain ng masama. Doon natin maipapakita na si Jesus ay Panginoon natin. Amen. Amen ba, mga kapatid? No? Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Amen ba? Because He is Lord. He knows everything. He is omniscient. He is omnipotent. Amen. So, ngayon pa lang, no, nananawagan na sa atin ng Panginoon, no? Huwag nating baluktutin, no, yung aral. Na hindi, ganito yan eh. Mahal naman ako ng Lord eh. Okay lang to. Yung ginagawa ko kasi, mahal niya ako. Tama ba yun? Dahil mahal ka niya, may lisensya ka na para magpatuloy sa kasalanan? Yun ba ang pagkakaunawa mo sa aral? Yan ba yung kingdom mindset na sinasabi mo? Pero pag si Kristo talaga ang iyong Panginoon, siya ang aking Panginoon, siya ang masusunod sa buhay ko. Dahil hindi akong may-ari ng buhay ko. No longer I shall live, but Christ that lives in me, who loved me and gave Himself for me. Siya ang aking Panginoon. Amen. So, kapag ganoon po tayo mga kapatid, non-negotiable yung mga bagay sa sanlibutan na baluktot. Kasi siya nga ang ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na standard. Sabi natin standard. Standard. Yan. Ang mga Kristiyano, hindi tayo cheap yung standard natin. Our standard is God's standard. God wants the best for you. No? So, konting patotoo, no? Siyempre, bago si Ate Shena nyo, nagka-girlfriend din ako dati ng unbeliever. No? So, alam ko, hindi tama yon, no? Kasi, Jesus is Lord eh. Pero dahil, di ba, yung emosyon, di ba, kasi, ganun yun, lalo na mga kabataan, kaya pinag-iingat tayo ng Biblia. Amen, ng salita ng Diyos. No? Makinig tayo sa salita ng Diyos at hindi sa ating mga emosyon. Yes. Kadalasan kapag ang desisyon mo, binase mo sa iyong emosyon, ano mangyayari sa iyo? Consumption. Tama ba? May problema na naman yan eh. Pero pag binase mo yung standard, ano yung standard? The Word of God. Because Jesus Christ is Lord. No? You will always find yourself in the right place. In His perfect time. You will always find yourself in His presence, mga kapatid. Because yung standard mo ay yung salita ng Diyos. Because ang Lord mo ay si Jesus at hindi ikaw. Sino may-ari ng buhay mo? Amen. Yung lahat, yung talento mo, sino may-ari niyan? Diyos. No? Yung bahay at lupa mo, sino may-ari niyan? Ay, wala daw. Magkakaroon ka. Bibigyan ka ng Lord. Amen! Totoo po yan, ha? Sino ang may authority na magdedesisyon na bigyan ka ng bahay at lupa? Sige nga, sino? Diyos. Ang Diyos. Nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? The earth is the Lord's. Pag sinabi niya, walang makakapigil. Amen. Kapag binuksan ang pintuan ng oportunidad para sa iyo, Yes. para maging malaya ka, walang makakapagsara ng pintuan na yun. Yes. Dahil ang Diyos ang nagbukas. Amen. Amen. There will always be an opportunity to those who believe that Jesus Christ is Lord. Amen. Kaya sabi, our only sovereign Lord, He is in fact the Lord of Lords. Revelation 17:14. Makikitigma sila laban sa kordero. Ito yung Armageddon. Ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. No? So we are on the winning side. Amen? Panalo na eh. No? Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagusunod. Sino tinawag dito? Amen. Baka tinatawagan ka ng Panginoon, pinapatay mo. Tapos hindi kaya sinabi mo dun sa kapatid mo, sabihin mo, walang tao. Katok na katok si Lord eh. Ni-invite ako sa prayer meeting, sa Bible study. Sabihin mo, busy ako.
Amen ba? So, ang sabi doon, kasama niya sa tagumpay. Kaya ka pala laging nagtatagumpay. Tingnan mo yung katabi mo. Tagumpay na yan. Amen? Kasi tinawag yan ng Panginoon eh. Di ba? Oh, ba't parang talunan yung nang simamag ka? Di ba? Pag tagumpay, alam mo, ang Panginoon, may-ari ng buhay mo, tagumpay yun eh. No? Hindi ka mag-struggle para magtagumpay. You know, you are victorious because Jesus Christ is your Lord. Amen. Sabi doon, kasama niya sa tagumpay. Sino yung mga kasama niya? Yung mga tinawag, pinili, at tapat. Tapat. Natagasunod. Medyo mabibigat pala yung mga salitang word per word. Tinawag, pinili. Kasi iba po yung tinawag lang. Many are called, but few are chosen. At ibang bagay rin naman yung tapat na tagasunod. No? Yung pinag-usapan natin strategic plan, alam niyo yung train? Sino nakakaalam ng train? Yung tren. Baka akala nyo training. Yung tren, di ba? Yung tren may kanya-kanyang ano yan eh, hook. Di ba? Yung kada car. Di ba? Pag yung isa, hindi nakahook doon, at umandar na yung tren, may iwanan siya. Amen. Pero ang nais ng Panginoon, walang maiwan. Lahat kasama sa tagumpay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung si Jesus ay hindi mo Panginoon, ay maiiwan ka talaga. No? Makikita mo yung mga kapatid mo, pinagpapala. No? Nakaka-experience ng extraordinary life. Nakaka-experience ng powerful life. Tapos ikaw, bakit ako hindi? Magtanong tayo sa sarili natin, let us examine our hearts na baka hindi tayo nakahook, baka hindi tayo naka-abide, baka hindi tayo nakakonect sa Lord of Lords. Kasi tagumpay eh. Eh bakit lagi kang talunan? No? Ano yung dapat natin itanong sa ating sarili? Bakit hindi ko mapagtagumpayan itong kasalanan na to? Bakit itong tukso na ito paulit-ulit na lang hindi ko mapagtagumpayan? Maybe I am disconnected from the Lord. Akala mo lang, asumero ka lang, na kasi nagsisimba ka every Sunday, akala mo connected ka sa Kanya. Pero kinikilala mo ba talaga siyang may-ari ng buhay mo? Pinaparangalan mo ba siya? Ino-honor mo ba siya? Gino-glorify mo ba siya in everything you do? Mga kapatid, amen. Yun yung mga kasama sa tagumpay. Sino dito gusto sumama sa tagumpay? Amen. No? Nagtagumpay na eh. Huwag ka nakaalis doon sa tagumpay. Tama? Manatili ka. Be still and know that I am God. Manatili ka sa Kanya at tuloy-tuloy mong mararanasan ang tagumpay. Ano mang pagsubok, ano mang bagay na kaharapin natin, kung si Jesus ang ating Panginoon, tuloy-tuloy ang ating tagumpay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Ang sabi ni Pedro, 1 Peter 3:15, igalang ninyo or honor si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Ano ulit ibig sabihin ng Panginoon? Siya yung may-ari. No? So, wala kang ngayong i-hold back sa Kanya. Wala kang ngayong issue kung ano yung ibigay mo sa Kanya. Tama ba? Hindi issue sa'yo kung magbibigay ka ng effort, kung magbibigay ka ng time. No? Kung tutulong ka sa gawain, there's no issue, there's no excuses because Jesus Christ is your Lord. Amen. Wala tayong issue doon. Tama? Kaya sabi doon, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Eh paano ba yung tamang paggalang sa Kanya? Ang Panginoong Jesus, binigay niya yung buhay niya. Tapos ang igaganti mo lang sa Kanya, Lord, okay na yung 2 hours every Sunday, bigay ko sa iyo ha. Isip ba natin mga kapatid? Binigay niya yung buhay niya para mailigtas tayo sa apoy ng impyerno.
Because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. Ngayon, paano tayo gumalang kay Kristo? Paano tayo gumalang sa gawain niya? Sige nga. Paano tayo gumalang sa salita ng Diyos? No? Pag salita ng chismisan o salita doon sa TV, dami mong oras. No? Pero pag sa salita ng Diyos, parang naiinip ka na. No? Ang dami nating kahit mga Kristiyano, mga pinakikialaman pa yung mga ibang chismis eh. No? Nag-post pa about kay Maris ba? Hindi naman kilala yun. Wala tayong panahon sa ganun. Tama ba? Yung pag-usapan, yung buhay ng may buhay, wala tayong panahon sa ganun eh. Because Jesus Christ is Lord. Pero kung mahilig ka sa ganon, ask yourself, is He really your Lord? Kung mahilig ka sa showbiz, kung mahilig ka sa blind item, aba, ikaw na lang yun. Kasi hindi ganon ang paggalang kay Kristo. Tama po ba? Amen! Ang sabi doon, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya naman pala napakahalaga ng devotion. Napakahalaga ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kasi kung si Jesus talaga ang Panginoon mo, aalamin mo, babasahin mo yung mensahe niya para sa iyo. Hindi ka maghihintay ng Sunday para marinig mo kung anong sabi ng Lord. Tama po ba? Yun po eh. Kaya sabi, igalang natin siya. Sa pagbibigay, paano tayo gumagalang sa Panginoon? Binibigay ba natin yung best? O yung katulad sa Old Testament, yung mga pilay, bulag? No? Nabanggit yun ni Pastor last week eh. Tama? Kaya sabi sa Malakay, where is my honor? Dahil hindi ganun ang tamang paggalang sa Diyos. Kung si Jesus talaga ang Panginoon mo, alam mo kung paano siya galangin. Amen. No? At tama yun. Na dapat sa ating effort, time, di ba, pagbibigay sa Kanya, it is more than, dapat, the best talaga dapat sa Kanya. Amen. Wala tayong issue kung ano man yung mga bagay. No? Basta para sa Panginoon, tayo ay tutuloy at available. Amen. Amen. Ganun po ang paggalang. Kaya sabi, kaya ikaw, lagi ka dapat handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa iyo. Halimbawa, sa mga bagay-bagay na problema sa mundo, dapat alam natin yung sagot. At ano yung sagot? Salita ng Diyos. Diyan nakabatay kung paano solusyonan ang mga bagay-bagay sa ating buhay. At tinuturuan tayo ng Panginoon, ng mga Panginoon, kung paano tayo magtagumpay. Kailangan mo magplano. Sino dito may plano na sa 2025? Amen. Isa lang naman talaga ang plano eh. No? Ang plano ay ano? Obedience. Yun ang plano dapat. Araw-araw. No? Hindi yung kung ano plano natin sa 2025. Ang plano dapat pagsunod sa Panginoon. Amen. Pagsunod. Kaya ka siya ang Panginoon, siya yung may-ari. Ano man sinabi ng may-ari, yun ang ating gagawin. Amen. Kaya sabi doon, amazingly, the Lord Jesus left His exalted position. Kahit siya yung Diyos, iniwan niya yun para sa atin. Matthew 11:29. Ito yung Panginoon. Ito yung kinaganda sa ating Panginoon. Sabi doon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kapag natuto ka pala sa salita ng Diyos, yun pala yung kapahingahan. Amen. Sino dito yung nakakapagpahinga araw-araw sa Panginoon? Yan. Ano sabi ng Panginoon? Pray without ceasing. Amen. Pumasok ka sa presensya niya. Amen. Makakasumpong ka ng kapahingahan. Kasi siya ang Lord, mga kapatid. He can
give you what you need. And He is more than enough. He is all we need. No? Kaya sabi, mag-ingat tayo doon sa ating pamumuhay. John 13:14. Sabi doon, kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Yes. Hallelujah. Naunawaan ba natin to? Sinasabi ng ating Panginoon. Kung siya nga na ating Panginoon at guro, hinugasan yung ating mga paa, how much more tayo na dapat maghugasan ng ating mga paa? Ano bang nire-represent ng paa natin? No? Saan-saan na napupunta? Nadudumihan yan, tama? Noong panahon ng Israel, ganun yun eh. Kaya doon sa kanilang entrance sa bahay may tapayan. May tagahugas ng paa. Bakit? Sa paglalakbay, madudumihan ka. Tayong mga Kristiyano, diba? We are justified. At ngayon, we are being sanctified. We are under construction. May process. And along the way, along the journey, mga kapatid, madudumihan tayo eh. Tama? Yung ating mga paa. Anong sinasabing utos dito ng Panginoon? Na sinabi ng Panginoon, maghugasan kayo ng mga paa. Sa pamamagitan ng ano? Ng kanyang salita. His word, no? Yun yung panghugas, yun yung tubig na maglilinis sa atin. Kasi kahit Kristiyano ka na, nadudumihan ka pa rin. Yan po ang katotohanan sa Biblia. Kaya nga huwag kang magpakampante eh, na ay, matagal na ako sa Panginoon eh. Wala akong ganun. Along the way, madudumihan ang ating mga paa. You can commit mistake, you can commit to sin. Amen. But praise God, merong kapatiran na handang hugasan ang paa ng isa't isa. Merong kapatiran na nagpapaalala Yes. na ang Panginoong Jesus ay nariyan para tulungan ka. Nagpapasalamat ako na merong DOCGM na mga kapatiran na nananalangin para sa akin. Nagpapasalamat naman natin sa Panginoon niya. Ganon maghugasan ng paa. Hindi tayo nagtatadyakan at nagdudumihan ng mga paa. Amen, mga kapatid. Naunawaan ba natin yung sinasabi ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. No? Kaya yung kapatid mo, no? Sabi ng Panginoon, love is the fulfillment of the law. Amen. Kung tunay kayong mga disciples ko, susundin niyo ang aking mga inuutos. Yun ang sabi. Maghugasan kayo ng paa. Amen. So, when was the last time na pinag-pray mo ang church? Ang kapatiran. Malalaman mo kapag lumalago ka na sa Panginoon. Kapag ang prayer mo, hindi na sarili mo. Yes. Amen. Hallelujah. Kapag hindi na ikaw ang bida sa buhay mo. Kapag hindi ka na after ng spotlight, kundi after ka na ng gloria ng iyong Panginoon. Praise the Lord! Malalaman mo yun sa prayer pa lang eh. Kaya, pray without ceasing dahil unti-unti doon ka lumalago at nire-reveal sa iyo ng Lord sino talaga ang Panginoon. Amen. Kaya ako, excited ako. May nakikita ako dito mga bagong kabataan. Grabe. Grabe yung future. Kasi ang Kristiyano futuristic mag-isip yan eh. No? Kaya nasabi ko kanina, no, magpasok ko, Lord, grabe. I thank you because nakikita ko na ang future ng DOCG. Many leaders will come from this church. No? Many testimonies after testimonies because this is a powerful church. Hallelujah! Only because Jesus Christ is our Lord. Amen. All power and authority, you will have a powerful life. Mga estudyante,
maka-impluwensya kayo sa school, no, ng kabutihan ng Panginoon. No, huwag kayong matakot. God is with you. Amen. Sa trabaho, sa negosyo, sa ating community, dito sa ating city, we can influence them. We can witness to them about the gospel. Dahil ang Panginoong Hesus ang ating Lord. Alam mo, yung maraming Kristiyano na nakakalungkot, bakit hindi magampanan yung vision? Why? Kasi paiba-iba ng Lord eh. Diba? So wag tayo paiba-iba ng Lord. Dapat si Jesus lang ang Panginoon. Kaya sabi, saying Jesus Christ is Lord, we commit ourselves to obey Him. Sabihin natin commitment. Ayan. Ano sa iyo ang commitment? Amen. No excuse yan pag sinabing commitment. No. Obedience po yan. Sabi niya sa Luke 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero di niyo naman sinusunod yung sinasabi ko? No? Hindi naman ninyo tinutupad yung sinasabi ko. Diba? Kung sinasabi mong si Jesus ang Panginoon mo, tutuparin mo ang sinasabi niya. Amen. At ang sinasabi ng Panginoon, go ye and make disciples. Kaya nga po dito, nagkakaroon tayo ng discipleship. Mahalaga ba ang seminars? Yes. Training? Yes. To raise up more leaders. To glorify the Lord of Lords, the King of Kings. Dahil kapag mas maraming nangangalaga sa church, mas lalong lalawig at lalawak ang teritoryo ng Panginoon dito sa ating kinagagalawan. Amen. Amen? Gusto ba namin yun? Hindi tayo magparami ng members dito. Paparami tayo dito ng leaders. You are called to lead. No? Unang pagkalikha pa lang kay Adan, anong sabi sa kanya? Make dominion above all the earth. Ang pagkalikha sa iyo, maging leader ka. Hindi ka lang basta-basta tagasunod. Amen ba? Yun po ang sinasabi. Kaya sabi, Jesus is God and supreme authority over all things. Kaya Acts 16:31. Yan, malapit na po, no? Sumagot naman sila, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Praise the Lord. Kung ang Panginoon, sumasampalataya ka kahit isa lang, sa pamilya muna. No? Ano yung sabi? Bakit sinabing maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan? Automatic ba yon? Ay, nakakilala na ako sa Panginoon, ligtas na buong bahay ko. Maling theology yun. Yes. No? Ang sinasabi diyan, nakakilala ka sa Panginoon, ibahagi mo sa kanila para sila rin ay maligtas. Amen po ba? Nang sa gayon, si Jesus din ang kanilang maging Lord. So, kaya sinasabi dito, has been divinely enlightened. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:3. Kaya sinasabi doon, faith in the Lord Jesus is required for salvation. No? Bakit tayo nagsisipag ngayon sa gawain ng Panginoon? Hindi dahil para maligtas tayo, kundi dahil naligtas na tayo, kaya tayo nagsisipag sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya sabi doon, si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi. Diba? Sabi doon, Espiritu ng Diyos ang magsasabi. Sumpain si Jesus at hindi rin masasabi nino man. Hindi masasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi nino man na si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So anong palatandaan na ang Holy Spirit ay nag-indwell na sa isang tao kung nasasabi niya na si Jesus ang kanyang Panginoon. Siya ang may-ari ng ating buhay. Amen? So, naniniwala po ba tayo na marami pang gagawin yung may-ari ng ating buhay sa ating buhay? Amen. Amen. Ako po, I'm very excited and I know all of you are excited. Mga kapatid, sa mga gagawin pa ng Diyos dito sa DOCGM, we will see mga tao lumalapit sa Panginoon, nagagamit ang bawat isa sa atin. Yun po yung nakikita natin dito eh. Ang bawat isa sa atin gagamitin ng Panginoon upang akayin ang mga tao papunta sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. At magkakaroon ng great revival dito sa City of Imus. Hallelujah!
declare and decree great revival. And great revival results to great harvest. Amen. No? The harvest is plentiful, but the workers and leaders are few. Sabi doon, pray to the Lord of the harvest para magpadala pa, mag-raise up pa ng mga leaders at ng mga workers. No? Sino dito excited maglingkod sa Lord? Amen. Yes. Napakasarap mga kapatid, no? Walang katumbas yung presensya ng Panginoon. Yes. Better is one day in His house than 1,000 elsewhere. Amen. Yan nga po sabi sa Biblia. Sabi, Jesus is Lord, it's the truth. Whether or not people acknowledge the fact, sasamba ka o hindi sasamba sa Kanya, siya ay Panginoon. No. He is more than the Messiah, more than a Savior, more than a provider, more than a healer, more than a strong tower. He's more than the deliverer. He is Lord. No? He is Lord, mga kapatid. Siya ang may-ari, siya ang may control ng ating mga buhay. Yun po ang tamang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus. The name above every name. No? That at the name of Jesus, every knee should bow. Philippians 2:9-11. This is the last verse. No? Sabi doon, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod at pagtupad sa Ama para sa ating kaligtasan. Tinaas siya ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anong sabi? Sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Ganun po talaga kapag nasa presensya ka ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka mapaluhod at hindi pwedeng hindi mo mabigkas that Jesus Christ is Lord. Amen. Yun po ang kingdom mindset na sinasabi. In heaven and on earth and under the earth, every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Sabi doon, hanggang verse 11, sa kaluluhati ng Ama na nasa langit. Amen. So ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, is Jesus really your Lord? No. Alam niyo po, ang Panginoon, He is a gentle person. Hindi niya papakialaman yung mga bagay na ayaw mong isubo sa Kanya. Ayaw mong i-handle. No? I-submit sa Kanya. No? Pero kung ibibigay mo sa Kanya, no? Tunay nga na siya kikilos sa buhay mo. Amen. Yung mga kasalanan, ibinigay mo na ba lahat sa Panginoon? Kung ibinigay mo na yan, kapatid, I'm very excited for you. You'll experience a powerful life. No? Ibinigay mo na ba sa Kanya lahat ng problema mo, kabigatan mo? No? At ang isang tanong ko, ibinigay mo na ba ang karapatang pagsamba at papuri sa Kanya sa umagang ito? Amen. Right now, Jesus is inviting us, no, na tayo ay magkaisa to proclaim, no, and to declare that He is the Lord ng ating buhay. No, tayo po tumayo, mga kapatid. No. And as we worship Him, no, naungusap sa iyo ang Panginoon ngayon. At sinasabi niya, anak, meron akong napakagandang plano para sa iyo. No? The best is yet to come. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. No? Bagamat maraming kabiguan sa sanlibutan sa ating buhay, but at the end of the day, at the end of our lives, masasabi natin, it's all worth it. Amen. Hindi na walang kabuluhan ang aking buhay. Bakit?
may-ari